Bukas na pala yung Eid al-Adha, kaya ito mamimili na rin ako ng konti. Assalamualaikum at magandang araw. Masama na naman ang panahon ngayong araw at katitila lang pala ng ulan. Alas 10 nga pala ng mga oras na to at lumabas muna kami ng sister ko upang mamili ng mga lulutuin namin para bukas. Tinamagan ako kanina ni Ama ng Bakaraw, gusto namin mag-spaghetti bukas, kaya eto namimili kami ng sister ko. Naisipan ko na rin magluto ng biko, kaya eto bumili na rin kami ng glutinous rice at muscovado sugar. 2 kilo nga pala ng malakit na bigas yung kinuha ko dahil marami kaming kakain. Sunod naman ay kumuha na rin kami ng spaghetti pasta at yung sauce. Itong kapatid ko na rin yung pinakuha ko. Nung makita ko itong macaroni elbow ay bigla ko napaisip na what if mag-macaroni kami since mahilig naman kasi si Ama ng macaroni. Sana nga after ko makuha yung mga dapat namin bilhin ay agad ko na rin binayaran itong mga pinamili namin. Iniwan ko muna doon sa store yung mga pinamili namin since medyo mabigat kaya babalikan ko na lang mamaya. Medyo mala ng konti yung susunod na store na pupuntahan namin kaya sumakay muna kami ng tricycle. Ito lang pala yung pinamili namin, isa sa huko doon sa lulutuin. Sa pangatlong tindahan naman ay kumuha lang ako sa kanila ng mayonnaise. Ang kinuha kong mayonnaise ay ordinary lang na 1/2. Mas mura kasi ang ganun. Kahit mura okay naman ang lasa, bumili na rin ako ng bawang, sibuyas, at 2 perasong karot. Doon sa pinuntahan namin kaninang store ay wala silang all-purpose cream. Buti na nga lang ay meron sila dito kaya kumuha na rin ako ng 2. Pagkatapos ko mabayaran ng mga pinamili ko ay sumakay na rin agad ako ng tricycle at tinanan ko na rin yung mga pinamili ko kanina. Pagkarating ko sa bahay ay kumain na rin ako. Hindi pa kasi ako kumakain ng breakfast. Nalit kasi akong gumising. Ang ulam ko nga pala dyan ay adobo na niluto ng kapatid ko. Bigla rin ako nag-crave ng noodles na canton. Ayoko ng super dry. Mas gusto ko kasi yung medyo saucy. Kain po tayo. Kinahapon na naman inutusan ako ni Ama na bumili ng watermelon. Medyo traffic nga pala ng mga oras na to. Gawa ng maraming namimili ng mga lulutuin nila na pang Eid bukas. May nakita rin pala akong purple na obi kaya bumili na rin ako ng 2 kilo na tig 35 pesos ang kilo. Maya-maya lang ay may nahanap na kaming watermelon. Medyo may kamahalan yung kilo dahil nasa 55 pesos per kilo yung melon. Pumili lang ako dyan ng malaking watermelon pagkatapos ay binayaran ko na at umuwi na rin kami ng kapatid ko dahil umuambon na rin kasi ng mga oras na yan. Pagkarating ko naman sa bahay, agad ko na rin inasikaso itong mga gulay na lulutuin ko mamaya. Talbos nga pala to ng kodales na bibihira ko lang makita at matikman. Meron ding ampalang bilog na binili si Ama kaya ilalaga ko na lang yan mamaya at didiktikin. Masarap kasi itong ulamin lalo na kapag wala kang ganang kumain. Tapos ito naman talbos na kodales ay pinipitas ko lang yung malalambot na dahon at niroll ko lang sa palad ko. Sabi kasi nila para raw maalis yung pagkagaspang nito. Pero hindi naman siya yung sobrang gaspang na parang dahon ng marang. Di ko alam kung ako lang ba yung gustong-gusto ko yung amoy nito lalo na kapag naluto na. Pero hindi ko nga pala lahat lulutuin itong mga gulay na binili ni Ama. Gawa ng kami lang kasi naman yung mag-uulam niyan. Tsaka may iba pa kasi kaming gulay na niluto kaninang umaga kaya yung iba yun na lang yung uulamin nila. Kinagabihan naman ay nasikaso ko na itong macaroni para bukas ready to eat na itong macaroni. Alas 11 nga pala ng gabi ng mga oras na to at bago ako matulog ay kumain muna ako nitong ginawa kong macaroni. Pasado alas 12 na ng gabi nang makatulog ako at hinihintay ko pa kasing magkailaw. Kinabukasan naman ay araw na ng Eid al-Adha kaya naman maaga kaming pumunta ng masjid. Hindi na kami nakapasok sa loob ng masjid gawa ng puno na kaya dito na lang kami sa labas naglatag ng prayer mat. Mas okay na dito sa labas, mas presko kasi ang hangin. Yun nga lang hindi mo maririnig na maayos yung pagsasalita ng imam. Pasado alas 8 na makauwi kami sa bahay at yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.